yung ibang kakilala na tinatawag ko pong mommy at daddy. Bakit mo tinatanong? Yung panaginip ko po kasi, meron po akong tinatawag doon na mommy at daddy. Nakausap ko ang Uncle Sir Lomo. Merong nagawang malaking kasalanan si Ruth. Isang bagay na hindi ko akalain na kayang gawin ng asawa mo. Ikaw, anak ni Maggie. Si Mami Maggie daw po yung nanay ko. And why should we believe these people? Sino ba sila? Kaibigan ni Aling Glenda si Mami Maggie. At kaibigan din ni Maggie, yung Rochelle. Okay, so who's telling the truth? Nakausap ko na si Glenda. Payag silang magharap-harap para malaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Umamin na kayo na scheme nilang ang lahat ng to. Baka maling akala lang ni Tito Abel na si Mami Maggie talaga yung nabuntis niya. Ako ang tunay na Ana Karenina Monteclaro. Yun ang totoo at hindi niyo na mababawi yun. We have to talk. Kung nandito ka para pakiusapan ako na bumalik sa bahay, huwag ka nang magsaya ng laway. Dahil si Auntie dapat ang kumausap sa akin, hindi ikaw. Ruth, si Auntie mismo nagpapunta sa akin dito. To apologize? Hindi. Para alamin kung may kinalaman ka sa aksidente ni Uncle. At kung may kinalaman ka kay Angel. Ano bang pinagsasabi mo? Ano naman magiging kinalaman ko doon? I don't know what you're talking about. Please, sige na. Aminin mo na sa akin. Is everything my fault now? Una yung paglayas ni na Karen at Ana, sinising niyo sa akin. Nasampal pa nga ako, di ba? Tapos ngayon, pati ang aksidente ni Uncle, isisisi niyo sa akin? Sige! Go ahead! Isisi niyo na lahat sa akin, pati ang pagbaha sa Maynila. Go! Hindi naman kami ang naninisi. Si Uncle mismo. What? Si Uncle? Nakakapag-communicate na siya kay Auntie. Ngayon, sinasabi niya, kasalanan mo lahat na nangyari. Well, mali siya. Mali siya dahil wala akong kasalanan. Baka nasobrahan sa gamot si Uncle kaya naapektuhan yung utak niya tapos kung ano nung pinagsasabi niya. Ewan ko, basta wala akong alam dyan. Sana nga, Ruth. Sana. Kasi kung may kinalaman ka dito, Ruth, nakakahiya. At sino naman ang mahihiya? Ikaw? Di lang ako. Ruth, pati mga anak natin. Si Aldrin, si Carla. Trip yung ninang yun. Dati ayaw niya maging Monteclaro, di ba? At tapos yung bigla niya kami nga awayin ni Ana. Galit siya dahil posibleng kami. O ako. Pwedeng ako ang tunay na apo, Aldrin. Baka naman nabigla lang siya. Lahat naman nagulat sa nangyari. Sige na, I have to go. Ha? Teka, alis ka na agad? Pupunta ako pa kasi si Mami pati si Carla. Lumipat kasi sila eh. Galit ka ba sa akin? Hindi. Bakit naman? Eh, bakit ka nagkakaganyan? Wala. Anong wala? Eh, hindi ka naman dating ganyan eh. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Wala nga. Aldrin, ano ba? Sa akin ka pa ba magtatago? Sige na, sabihin mo na. Hoy! Gusto mo malaman? Oo. Alam mo, Karen, ayokong ikaw yung tunay na apo. Ha? Bakit?
dahil gusto kita. Yun, gusto kita. Kaya lang pag ikaw yung tunay na apo, ibig sabihin nun magpinsan na tayo. Ibig sabihin nun di na tayo pwede. Kaya ito, nagpa-practice akong umiwas sa'yo. Aldrin, Karen, yun yung totoo. Ngayon, alam mo na. Sana masaya ka na. Sana'y wala ng wakas. Kung pag-ibig ay wakas, paglalambing sa iyong piling, niligaya kung walang kahambing. Kung di malimot na tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan I hate them. Bakit ganyan ka galit? Di ba nung nalaman mo na ikaw yung tunay na apo, nagalit ka din? Nina, hindi naman pwede yung ganun. Oo, Brian, noon nagalit ako. Nagalit ako sa mami ko. Nagalit ako sa Maggie na yun kasi pinamigay niya ako. Nagalit ako sa daddy ko kasi ako yung resulta ng panluloko niya. Pero kasi, Pero ano? Anong nag-iba? ngayon ko lang naramdaman magkaroon ng pamilyang nagmamahal sa akin. Ngayon lang naman ako nagkapamilya, Brian eh. Yung totoong pamilya. At mas gusto ko na to kaysa wala. Pero ngayon, baka mawala na naman dahil kina Ana at Karen. Inugulo nila yung buhay ko eh. Nina, kung ano man yung totoo, lalabas at lalabas din yun. Kailangan mo lang tanggapin. Tsaka kung mahal ka talaga nila, hindi magbabago yun. Kaya ikaw pa o hindi yung totoong apo nila. Brian, anong hindi magbabago? Eh, nagbago nga yung tingin nila sa akin nung nalaman nilang ako yung totoong apo nila eh. Mas naramdaman ko yung effort nila. Mas naramdaman ko na mas mahal nila ako kaysa kina Ana at Karen. Pero pag nalaman na yung totoo, may etsyapwera na naman ako. Mas gugustuhin na naman nila sina Ana at Karen. Ayoko, Brian. Ayokong mawala sa akin yung pagmamahal ni na lolo at lola. Ano? Sinabi ni Aldrin na mahal ka niya? sabi niya gusto niya ako. At dahil gusto niya ako, kailangan niya akong iwasan. Labo naman. Kasi kung sakaling ako nga yung tunay na apo, posibleng maging kami. Dahil magiging magpinsan kami, di ba? Alam mo, Karen, gusto kong sabihin na kailangan mong mamili. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng pumili. Ang kailangan lang nating gawin, hintayin na lumabas yung totoo. Pero kung sakaling si Aldrin naman yung pipiliin mo, sa tingin mo ba may patutunguhan kayong dalawa? Sa tingin mo ba hahayaan ni Ma'am Ruth na maging kayong dalawa? Hindi ko alam. Gusto ko rin si Aldrin. Pero gusto ko rin tong pamilyang to. Peter, kailangan kita. Si Uncle, nakakausap na nila si Uncle. Lintik na. Kakapagsalita na. Hindi pa. Kaya kailangan mo siya unahan. Kailangan mo siyang mapatahimik bago pa siya makapagsalita.
Ako nang bahala. So, even Ana is saying na siya ang tunay na Ana Karenina. I love it. Back to zero na naman ulit sila. For sure, magkakagulo na naman. Ano nakakatawa, Carla? Wow! Kawawa naman ang kuya ko. Akala mo ba, hindi ko napansin na natuwa ka nung nalaman mong hindi pala si Karen yung tunay na apo? Pero ngayon, possible pala na magpinsan kayo. Which means... nakakadiri kayo. Oh my Carla, God! what's funny? Kuya, it's funny. Nakakatawa. Wala, hindi na ako pumunta rito eh. Pikon, Nandito na ako sa ospital. Nandito na ako sa bahay. Makikita nila ako dito kaya may alibay na ako. You're good to go. Hihingi na lang ako ng tawad sa Diyos pero kailangan naman manahimik ni Uncle. Tapusin mo na yan. Nandito na rin ako. Nakikita ko na. Monteclaro. Buti bumalik ka. Auntie, may mga papel ako na iwan sa safe. Importante kailangan sa office kaya bumalik ako. Meron kang papel na kailangan basahin. Anong papel? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Peter. Ruth Bad? Ruth Bad? What's this? May nahalongkat kayong love letter sa akin nung kinder ako. Mukhang toddler pa yung nagsulat nito eh. Ang Uncle Cernan Ron sumulat niyan. Really? Si Uncle Cernan? Nakakapagsulat na? Well, that's good news, right? Pero, bakit Ruth Bad? Hindi naman siguro ako bad breath, auntie, hindi ba? Don't you joke around me, Ruth. Sinabi sa akin ng Uncle Cernan mo na may kasalanan ka at may kinalaman ka kay Angel at sa aksidenteng nangyari. At na-conclude niyan all because of this Ruth Bad? Come on, auntie. Seriously? If I were you, Ruth, aaminin ko na ang kasalanan. Lahat-lahat. Baka sakali mapatawad pa kita. Auntie, kahit sampalin mo pa ako ng kaliwat kanan, wala akong aaminin. Dahil wala akong ginagawang masama. Now, if you'll excuse me, meron pa akong ibang papel na kailangan asikasuhin. Sa inyo itong papel na to. Malapit nang magsalita ang Uncle Cernan mo. At kapag sinabi niya lahat ng kasalanan mo, sisiguraduhin ko na magbabayad ka.
Hindi ako magtatago. Dahil wala akong dapat ika-guilty. You're just being paranoid. Excuse me. Really now? You should tell yourself that. Anong ginagawa mo dito? Dadalawin ko lang sana si Don Sernan. Matagal ko rin naman siya naging kliyente, di ba? Nangangamusta lang ako, Abel. Wala naman siya, babalik na lang ako. Huwag mo ko nga pinaglolo ko, ha? Ako nag-hire sa'yo. Hindi naman kayo magkakilala ni Uncle Sernan, eh. Hindi naman siguro masamang dumalaw, di ba? Di ka alis dito hanggang di mo sinasagot yung tanong ko. Sinasabi mo. Di ba ikaw nagdala sa amin kay Brent? Niloko niya kami. Tapos nung namatay siya, nawala ka, nagtago ka. Bakit? Wala akong alam dyan. Alis na ako. Sige, sagutin mo muna ang tanong ko! Ano? Investigador ka na rin ngayon, ha? Anong gusto mo, ha? Maghintay tayo ng pulis. Tapos, sinasagutin mo. Ano? Pasensya na pinaghintay ko kayo at meron pa ako inayos sa problema. Wala siya po si Aling Glenda. Kamusta ho? Kaibigan ko si Maggie sa Safe Haven. Mapo muna. Teka muna, nasaan si Karen? Sinundo niya lang po si Aling Rochelle sa may gate. Ang sabi sa akin ni Ana, kilala mo daw si Maggie? Oho. Naging magkaibigan ho kami sa Safe Haven. Nakita ko nga ho ito si Ana nung maliit pa siya. Sinundo ko lang po si Ate Rochelle. Mapo kayo. Rochelle? Glenda? Ikaw ba yan? Glenda! Kamusta ka na? Ang ganda-ganda mo pa rin. Ikaw, kamusta ka na? Tagal na hindi nakita. Kamusta? Teka. Bakit ka andito? Paupo muna kayo. Pinatawag ko kayong dalawa para magkaharap kayo dahil gusto kong malaman ng totoo kung sino ba talaga ang anak ni Maggie, si Karen o si Ana. Si Karen. ho. Sino nagpadala sa inyo dito? Umahin ka! Ha? Sino ba nag-utos sa'yo? Bitawan mo ako! Kulit mo, ah! Maliligtas tayo dito, maniwala ka sa akin. Mahanap ko na rin yung anak ko. Paano niyo po nalaman? Hindi ko alam. Pero dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa. Habang humihinga tayo, dapat maniwala tayong may pag-asa. Teka, ano ba ang pangalan mo? Ana po. Ana? Ana Karenina po. Ana Karenina? Kung nasaan man siya, sana ligtas siya. Parehas po kasi kayo ng sinasabi ni Aling Rochelle. Gusto lang pong malaman ni Lola kung sino po ba sa inyo yung nagsasabi ng totoo. It's Miss Rochelle. At ako pong nagsasabi ng totoo, si Karen po talaga ang apo niyo. Rochelle, pwede ba? Huwag ka nang magsinungaling, oh. Sa akin pinaampon ni Elisa ang bata. Alona ang totoong pangalan ni Maggie sa Safe Haven. At bakit niya ipapaampun sa'yo hindi naman kayo close? Teka, sandali. Hindi ipagkakatiwala sa'yo ang bata, Rochelle. Alam ng lahat na hindi ka magaling sa bata. Magaling ka lang naman maglandi. Aba, anong lait ka pa talagang matandang dalaga ka, ha? Sandali lang ha. Meron pa ba kayo ibang pruweba na magpapatunay kung sino ba talaga ang anak ni Maggie? Si Ana ba o si Karen? Ma'am, yung picture po. Parehas po kayong nasa picture. Alam ko po ang totoong pangalan ni Maggie. Pinagkakatiwalaan niyo po ako, kaya sa akin po kayo maniwala. Si Karen po talagang apo niyo. Pwede naman sa dyaryo mo lang nalaman yun, di ba?
Walang ibig sabihin yun, Rochelle. Ma'am, kumpara niyo na lang po ako sa kanya. Siguro naman po, mas katiwa-tiwala yung mga sinasabi ko kaysa sa babaeng ito. Mrs. Monteclaro, maniwala na ho kayo sa akin. Si Ana po ang totoong anak ni Maggie. Lola, pinapaikot ka lang nitong dalawang to eh. Eh wala naman sa inyo makapagbigay ng pruweba kung sino ba talaga yung totoo. Lola, they're not reliable. Lola, huwag ka na maghanap ng iba. Ako ang tunay na apo. I'm sorry, pero si Karen po talaga ang totoo niyong apo. Si Ana nga eh. Si Ana ho ang totoong anak ni Maggie. Si Karen nga. Sandali lang. Unless you can give me more proof at saka lang natin malalaman kung sino sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero posibleng parehas kayo nagsisinungaling. Teka, sino ka ba? Bakit kanina ka pa sabat na sabat? Siya si Nina, ang posibleng anak din ni Maggie. Mrs., pero yung totoong anak ni Maggie, sa akin ho napunta na ibinigay ko naman kay Naida. Ito nga ho yung si Ana. Sa akin nga napunta ang totoong anak ni Maggie. Si Karen nga yun. Si Ana nga. Oh my God! Ang gulo nyo! Sandali lang ha. Wala namang mangyayari kung magsusumbatan kayong dalawa eh. Talagang kailangan mahanap namin si Maggie. Uy, Alice. Lumilipad na naman ang isip mo. Kasi nire-replay ko lang sa isip ko yung panaginip ko. Inaalala ko yung ibang mommy at daddy ko. Inaalala ko yung tsura nila. Pero parang malabo naman. Eh, ganun naman talaga sa panaginip, di ba? Pagising mo, limot mo na agad. Lalo ka na, amnesia lady. Uy, di ba may assignment tayo sa ward sa isang ospital? Ikaw, anong gusto mo? Mag-assist o mag-feeding ka na sa mga bata dito? Alam mo, okay lang naman ako eh. Tingin ko kailangan ko yan para kung hindi kung ano-ano yung iniisip ko. Tara, puntahan na nga natin ospital na yan. Miss, may nakita ka ba ng lalaki na kakapas na ka-jacket na black? Opo, sir. Nandun po papalabas. Naglalakad po. Rita! You were highly recommended to me by Abel. Thank you. I'm sorry to keep you waiting. Meron lang akong kinausap sa labas. That's okay, Ma'am. Ano po bang kailangan nyo? Actually, Ma'am, malapit ko na po maubos yung listahan ng survivors ng lumubog na barko kung saan nandun si Maggie. And may mga bagong leads na rin po ako kung nasan si Maggie. That's good. Ituloy mo yan. Pero gusto ko sana, from now on, sa akin ka lang magre-report. I also need your help with these two people. Si Rochelle Mejia at Glenda Ramirez. They are with Maggie? Yes. Yung baby na hawak ni Maggie? Siya ang tunay kong apo. Nagkagulo-gulo kami dito nang dumating tong dalawa. Kasi ang sabi ng isa, si Ana daw ang tunay naming apo. Ang sabi naman ng isa, si Karen. I just want to know the truth. At gusto ko lang malaman kung sino kina Ana at Karen ang totoo kong apo. Hello? Hello, Peter. Ano? Nagawa mo na ba? Tapos na ba? Hindi eh. May naging problema na naman eh. Ano? Kapit na! Uy! Peter? Peter, ano nangyayari dyan? Peter, ano nangyayari dyan? Sino to?
dito? Wala dito yung girlfriend mo. Hindi si Carla yung pinunta ko dito. Ha? Ana, hindi ba obvious? Ana, I like you. Iha? Bakit? What's wrong? May dumating lang kasi na nagsasabing posibleng si Ana o si Karen yung tunay na Ana Karenina. Parang bigla na lang po ako na out of place. Parang mas gusto niyo po kasi isa sa kanila yung tunay na apo. Anong utos mo kay Peter? Papapatay mo si Angel? Ha? Ikaw ba ipapatay kay Ben sa kay Angel? Ginawa ko lang yun para sa kabutihan ng mga anak ko! Walang hiya ka. Sarili mong Angel! Wala kang sasabihin, hindi ka pwede magsumbong. I'm sorry, pero kailangan mo aminin sa kanila lahat. Aminin ng alin? Si Baggy, ang anak ko. Buhay si Baggy. Sir, ano yun? Sir! 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 Si Ruth ang mastermind ng panluloko sa atin. At hindi lang yun.